Ang busina ng truck ay parang isang matinis na sigaw sa tenga ni Lynn Guevara. Kumalabog ang kanyang dibdib. Isang bata. Sa gitna ng kalsada. Parang flash ng kidlat, mabilis siyang kumilos, inilalabas ang kanyang flashlight at pumapara sa mga sasakyang padating. Nagkalat ang bubog at bakal sa paligid, amoy goma at gasolina. Isang maliit na puting t-shirt ang kanyang nakita sa ilalim ng gulong ng isang nasirang motorsiklo. May bata, sigaw niya, ang boses ay halos mawala sa ingay ng ambulansya at ng mga taong nagtatakbuhan. Lumapit siya. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakahandusay, medyo duguan ang noo. Mga 7 taong gulang marahil. Pero ang unang pumukaw sa kanya ay ang mukha ng bata. Ang mga mata. Ang hugis ng ilong. Parang nakita na niya ito kung saan. O parang, Ineng, ayos ka lang ba? Tanong niya sa isang babaeng namumutla na nakaupo sa kalsada, may sugat sa braso. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Bulong ng babae, hinahanap ang bata sa gitna ng kaguluhan. Binuhat ni Lynn ang bata, maingat. Mahina pa rin ang bata, pero humihinga. Habang papalapit siya sa ambulansya, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Parang pamilyar ang pakiramdam ng bigat ng batang ito sa kanyang mga bisig. Hindi niya maintindihan. Nang makarating sila sa ospital, halos takbuhan niya ang emergency room. Inilatag niya ang bata sa stretcher at agad itong inasikaso ng mga nurse. Nakatayo lang siya roon, pinagmamasdan ang mukha ng bata. May kung anong kakaiba. Hindi lang basta pagkahawig sa isang nakilala niya. May mas malalim pa. Sir, may kamag-anak po ba ang batang ito? Tanong ng nurse. Umiling si Lynn. Wala po kaming makita na kasama niya. Pero mukha siyang nawawala. Pinilit niyang alalahanin kung may nakasama ba ang bata sa aksidente. Pero wala. Nag-iisa lang ito. Ilang oras pa, habang naghihintay siya sa labas ng emergency room, may isang babae ang mabilis na tumatakbo sa pasilyo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakasuot siya ng ordinaryong damit pero may dala siyang stethoscope sa lid. Napatigil si Lynn. Hindi niya akalain na makikita niya muli ang mukhang ito. Mateo, sigaw ng babae, halos maluha. Napatigil din ang babae nang makita siya. Bumagsak ang kanyang panga. Ang matatalim na mata na minsang bumihag sa kanya ay puno ngayon ng pagkabigla at matinding sakit. Si Iyo ay Alana Valenzuela. Lana. Ang babaeng iniwan niya 3 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng akala niya ay nagtaksil sa kanya. Ang babaeng hindi niya naisip na makikita niya muli sa ganoong sitwasyon. Lana. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin o isang sumpa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng minahal niya ng sobra, ang babaeng naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat, ay nasa harapan niya. Napakita ang galit sa mga mata ni Lana. Anong ginagawa mo rito, Lynn? Ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagdududa. May kinalaman ka ba sa nangyari sa anak ko? Anak mo? Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang bata. Ang mukha. Ang pagkakahawig. Nag-etyo sa kanyang isip ang mga mata ng bata. Hindi. Hindi pwede. Si Mateo iyan, Lynn. Ang anak ko. May matinding paghamon sa tinig ni Lana. At isa siya sa mga anak ko na pilit kong inilayo mula sa mundong puno ng kasinungalingan, lalo na sa mundo niyo. Biglang umikot ang kanyang mundo. Anak! Mga anak! 3. Ang bata sa loob ay si Mateo. Isang triplet. Kaya pala pamilyar ang mukha. Ito ang kanyang dugo. Ito ang kanyang anak. Ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na nawawala. Paano? Kailan? Halos pabulong niyang tanong, ang utak ay pilit na nagko-compute ng mga petsa, ng mga posibilidad. 3 taon. 3 taon silang nagkahiwalay. 3 taon niya itong hindi nalaman. Wala ka nang pakialam doon, matigas na sagot ni Lana. Ang importante ngayon ay ligtas si Mateo. Nang makalabas ang doktor, agad na nilapitan ni Lana. Dosi, kumusta po ang anak ko? Ayos lang siya, Dosi Lana.
Minor scratches at konting bugbog lang sa ulo. Pero kailangan nating obserbahan, sagot ng doktor. Bumalik ang tingin nila na kay Lynn. Umalis ka na, Lynn. Hindi ka namin kailangan dito. Pero hindi siya makaalis. Hindi niya kayang iwanan ang anak niya. Ang kanilang anak. Ang 3 anak na inilihim sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang galit ay unti-unting bumalot sa kanya, ngunit mas matindi ang pagkabigla at ang bigat ng katotohanan. Hindi ako aalis, matigas na sabi ni Lynn. Karapatan kong malaman ang katotohanan, Lana. Karapatan kong makasama ang mga anak ko. Napansin niya ang pag-aalala sa mukha ni Lana. Alam niyang nahihirapan ito. Alam niyang mayroon itong pinoprotektahan. Pero hindi niya kayang baliwalain ang pagiging ama. Ang isang bahagi ng kanya ay sumisigaw ng katarungan, ang isa naman ay naguguluhan. Bakit? Bakit niya inilihim? Bakit ngayon lang niya nalaman? Wala kang karapatan, Lynn. Matagal mo na kaming tinalikuran, sagot ni Lana, puno ng pait. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Pero bago pa siya sumagot, lumabas ang isang nurse at tinawag si Lana. Pumasok si Lana sa emergency room, iniwan si Lynn na nakatayo doon, tulala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap at kasabay nito, isang bagong mundo ang nabuo. Isang mundo na may 3 bata. 3 anak. Napakagatlabi si Lynn. Hindi ito matatapos dito. Alam niyang may mas malalim pa sa kwentong ito. At gagawin niya ang lahat para malaman ang buong katotohanan. Kumirot ang sugat sa braso ni Lana habang papalayo ang anino ni Lynn. Hindi niya inakala na sa lahat ng oras at lugar, sa lahat ng tao, dito pa niya muling makikita ang lalaking minsang nagwasak ng kanyang mundo. Ang sakit ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang huling beses na nakita niya si Lynn ay nang umalis siya sa lungsod ng San Ignacio, dala-dala ang isang tiyan na lumalaki at isang puso na durog. Flashback. Nagmamadali si Lana noon sa opisina ni Lynn. Excited siyang sabihin ang balita. Ang pinakamagandang balita sa buhay nila. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, bumulaga sa kanya ang isang babaeng nakaupo sa kandungan ni Lynn at ang dalawa ay naghahalikan. Hindi ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang pinakamasakit ay ang mga litratong nakakalat sa mesa, mga larawan niya kasama si Cardo, na tila ba sila ay mairelasyon. Mga litratong kinunan sa kung saan na pinagsama-sama lang. Lana, hindi yan ang iniisip mo, sabi ni Lynn, ang tinig ay puno ng gulat at pagtataka. Anong hindi ko iniisip, Lynn? Kitang-kita ng mga mata ko, sagot niya, ang boses ay nanginginig. At ano to? Dinampot niya ang isang litrato. Siya at si Cardo sa isang coffee shop. Nagtatawanan. Mukhang totoo. Pero alam niya sa sarili niyang hindi. Kasinungalingan yan, Lana. May nag-set up sa atin, pilit ni Lynn. Sino? Ang mahal mo. Ngumisi si Lana, puno ng sakit. Pero ang pinakamabigat ay ang sumunod na araw. Nakita niya ang mga headline sa dyaryo. Si Valenzuela, nakipagtalik sa ibang lalaki sa likod ng pulang nobyo. Ang mga litrato ay kalat na sa buong bayan. Ang mga chismis ay naging apoy na sumunog sa kanyang reputasyon. At si Lynn, hindi siya kumibo. Hindi siya lumaban para sa kanya. Hindi siya nagtiwala. Umalis ka na lang, Lana. Para hindi na lumaki pa ang gulo, sabi ni Doña Remedios, ang ina ni Lynn, sa kanya sa isang pribadong pag-uusap. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Hindi ka karapat-dapat maging bahagi ng pamilya Guevara. Umalis siya. Dala-dala ang sakit, ang galit, at ang isang buhay na unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. End of flashback. Si Lana. Tawag ng nurse, nagbalik sa kasalukuyan si Lana. Nakalimutan niya ang kanyang sakit para lang mapuntahan si Mateo. Nang makita niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama, na may gasgas sa noo at medyo maputla, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang buhay. Ang kanyang dahilan para maging matatag. Anak, ayos ka lang ba? Bulong niya, hinawakan ang kamay ni Mateo. Mama, masakit po ang ulo ko, sagot ng bata nang hihina. Pinilit niyang ngumiti. Magiging okay ka lang, anak. Nandito si Mama. Pero sa labas ng pintuan, alam niyang naghihintay pa rin si Lynn.
Ang presensya nito ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na maayos na ang buhay niya, kahit pa mahirap? Bilang isang doktor sa komunidad, napuno ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba at sa pagpapalaki sa triplets na mag-isa. Ang pagiging single mother ay hindi madali. 3 bibig ang pakakainin. 3 buhay ang aalagaan. Walang tulong mula sa pamilya Guevara. Walang suporta mula sa lalaking nagpalabas na siya ay isang taksil. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magpapaapekto sa kanila. Ang kanyang kapayapaan ay ang kanyang mga anak. Ang kanyang lakas ay ang kanyang kakayahang itaguyod sila mag-isa. Nang lumabas sila na sa silid ni Mateo, nakita niya si Lynn na nakaupo sa isang upuan. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Para siyang pinigas sa lemon. Hindi na ito ang Lynn na kilala niya. Ang Lynn na nakangiti at puno ng pag-asa. Ang Lynn na tinitingala niya bilang kanyang bayani. Napansin siya ni Lynn. Lana, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Wala tayong dapat pag-usapan, matigas na sabi ni Lana. Ang importante ay ang mga bata. Hindi ang nakaraan. Pero konektado ang mga bata sa nakaraan, Lana, pilit ni Lynn. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maunawaan. Lumakad si Lynn papalapit sa kanya, ngunit nanatili si Lana sa kanyang kinatatayuan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang pisikal, may pader na binuo ang sakit at panlilinlang. Ang nakaraan ay tapos na, Lynn, sabi ni Lana. At ang nakaraan ay ikaw ang umalis. Ikaw ang naniniwala sa kasinungalingan. May naglihim sa atin, Lana. May gustong sumira sa atin, sabi ni Lynn. Hindi ako basta umalis. Naniniwala ako sa nakita ko. Pero ngayon nakita ko si Mateo. Hindi ako bulag, Lana. Tiningnan ni Lana ang mga mata ni Lynn. Nakita niya ang sakit sa mga ito. Ang pagkalito. Ang paghahanap ng katotohanan. Ngunit hindi pa rin siya handang magtiwala. Ang mga bata ay akin, Lynn, sagot ni Lana, puno ng paghamon. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang naghirap. Wala ka rito sa loob ng 3 taon. Sa sandaling iyon, may naglakad na security guard. Nag-alangan si Lana. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa ospital. CJ, Lynn. Umalis ka na, pabulong niyang sabi. Babalik na lang ako sa bahay namin. Huwag mo kaming susundan. Naramdaman ni Lynn ang pagkadismaya. Hindi siya sumagot. Tumalikod si Lana at naglakad pabalik sa silid ni Mateo. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, narinig niya ang boses ni Lynn, puno ng determinasyon. Hindi ko kayo susundan, Lana, sabi ni Lynn. Pero hahanapin ko ang katotohanan. At kapag nalaman ko ang lahat, babalik ako. At haharapin kita. Haharapin ko ang lahat para sa mga anak ko. Kumirot ang puso ni Lana. Ang banta sa boses ni Lynn ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga nanlinlang sa kanila. Nagmadali siyang pumasok sa silid ni Mateo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino ba talaga ang may kasalanan? At handa ba siyang harapin ang katotohanan na baka nagkamali rin siya? Nakatayo si Lynn sa labas ng ospital, ang mga salita ni Lana ay umalinggaw sa kanyang isip. Wala kang karapatan. Ikaw ang umalis. Ikaw ang naniniwala sa kasinungalingan. Ang sakit na nararamdaman niya noon ay muling nagbalik, ngunit ngayon ay may kasamang matinding pagkalito. Nakita niya si Mateo. Ang bata na kamukhang kamukha niya. Hindi niya kayang basta na lang palampasin ito. Hindi niya kayang tanggapin ang kasinungalingan. Nagmamaneho siya pabalik sa istasyon, ang isip ay lumulutang. Paano nangyari ito? Bakit inilihim ni Lana? At paano siya naging ganoon kabilis maniwala sa mga litrato noon? Ang alaala ng gabi ng kanilang paghihiwalay ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Ang galit niya noon. Ang pagkabigla nang makita ang mga larawan ni Lana kasama si Cardo, na tila naghahalikan. Ngunit ngayon, sa paglipas ng panahon, may nagbago. May nagtatago. Dumating siya sa kanyang opisina, hindi nagpaalam sa sinuman. Agad niyang binuksan ang kanyang lumang laptop. Hinanap niya ang pangalan ni Atty. Ricardo Cardo Alcantara. Lumabas ang mga balita, ang mga lumang kaso. Naging matagumpay si Cardo bilang abogado, malayo sa San Ignacio.
Nagtaka si Lynn. Bakit niya gagawin iyon? Bakit sasama si Cardo sa ganoong panlilinlang? Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan ang contacts. Ang numero ni Cardo ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim ng The Old Friends. Nag-aalangan siya. Pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at dinyal ang numero. Ringing. 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 Nawalan na siya ng pag-asa nang biglang sumagot. Hello. Ang boses ni Cardo ay tila may pag-aalinlangan. Cardo. Si Lynn ito. Biglang katahimikan sa kabilang linya. Lynn? Bakit ka tumawag? Kailangan nating mag-usap, matigas na sabi ni Lynn. Tungkol kina Lana at sa nangyari noon. May narinig si Lynn na buntong hininga mula kay Cardo. Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? Nagkasundo silang magkita sa isang liblib na coffee shop kinabukasan. Habang naglalakad pa uwi, ang isip ni Lynn ay hindi mapakali. Ang mga mata ni Mateo. Ang galit ni Lana. Ang kasinungalingan. Pagka-uwi sa bahay, nakita niya si Doña Remedios na nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang ina ay laging elegante, laging kontrolado. Anak, saan ka galing? Hindi ka man lang nagpaalam, sabi ni Doña Remedios, nang walang emosyon. May aksidente po sa kalsada, manag-asikaso ako, sagot ni Lynn. Ganoon ba? Magandang gabi naman ang nangyari. Nakita mo na pala ang ina ng mga bata. Ang kanyang boses ay tila may tinatago. Napakunot ang noo ni Lynn. Ma, kailangan nating pag-usapan ang nangyari noon. Ibinaba ni Doña Remedios ang kanyang dyaryo. Wala nang dapat pag-usapan, anak. Tapos na ang lahat. Masaya ka na ba ngayong malaman mo ang totoo? Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pagbabanta. Hindi po ako masaya, bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang tungkol sa triplets? Tanong ni Lynn, ang boses ay nagsisimulang tumaas. Para saan pa, anak? Hindi na mahalaga iyon. Ang importante ay nakalayo ka sa isang babaeng hindi karapat-dapat sa iyo. Ang importante ay naprotektahan ko ang pangalan natin. Protektahan? Ma, nalaman ko na may anak ako. Paano ninyo nagawang ilihim iyon? Halos sumigaw si Lynn. Huminahon ka, Lynn. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa pamilya natin. Para sa iyo. Pero ma, paano ang nararamdaman ni Lana? Paano ang katotohanan? Ang katotohanan ay ang nakita mo noon, anak. At ang mga litrato. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sino ang paniniwalaan mo? May bahid ng pighati sa boses ni Doña Remedios, ngunit alam ni Lynn na ito ay isang taktika lamang. Umiling si Lynn. Hindi po. Hindi ko kayo maiintindihan, hindi ko maintindihan kung paano ninyo nagawang ilihim ang ganito kalaking bagay. Tinitigan niya ang kanyang ina, may kung anong pagdududa ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Ngunit ngayon, may nagbago. May bumukol na butas sa tiwala na matagal na niyang ibinigay. Kinabukasan, sa coffee shop, naghintay si Lynn kay Cardo. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat sandali ay parang isang habambuhay. Nang dumating si Cardo, mukha itong payat at halatang nag-aalala. Umupo ito at yumuko. Ano bang nangyari, Cardo? Diretso ni Lynn. Bakit mo ginawa iyon? Bakit ninyo sinira ang buhay namin? Inangat ni Cardo ang kanyang ulo, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pinilit ako, Lynn. Binantaan ako ni Doña Remedios. Kung hindi ko gagawin, sisirain niya ang karera ko, pati na rin ang buhay ng pamilya ko. Napakuyom ang kamao ni Lynn. Pero paano? Anong totoo? Ibinunyag ni Cardo ang buong detalye ng panlilinlang. Kung paano siya pinilit na makasama ni Lana sa mga lugar na madalas nitong puntahan, kung paano kinunan ang mga larawan na pinagsama-sama. Kung paano siya pinilit na magsalita laban kay Lana. Pasensya na, Lynn, sabi ni Cardo. Napilitan lang ako. Sana mapatawad mo ako. Nakasimangot si Lynn. Ang galit sa kanyang ina ay unti-unting lumalaki. Hindi ito basta panlilinlang lamang.
Ito ay pagtataksil. Isang matinding panloloko na sumira sa kanyang buhay, sa buhay ni Lana, at sa pamilyang maaari sana nilang binuo. Bakit, Cardo? May iba pa bang dahilan si Doña Remedios bukod sa ayaw niya kay Lana? Tanong ni Lynn. May kung anong bulong sa kanyang isip na may mas malalim pa. Nag-aalangan si Cardo. Hindi ko sigurado, Lynn. Pero may narinig akong usapan minsan tungkol sa lupa. Tungkol sa isang kasong luma na may kinalaman ang pamilya Valenzuela at Guevara. Pero hindi ko alam ang buong detalye. Matagal na iyon. Kumunot ang noo ni Lynn. Lupa. Matagal na kaso. May mas malalim pa pala. Ang kanyang ina ay may tinatagong mas malaki kaysa sa kanyang inakalang pagmamayabang lamang. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Cardo, nagmamadali si Lynn. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang Hacienda Guevara. Pakiramdam niya ay may nakatago sa bawat sulok, bawat anino. Umakyat siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang lumang photo album. Mga litrato nila ni Lana noon. Mga ngiti. Mga pangako. Mga alaala na sinira ng isang kasinungalingan. Naglabas siya ng isang lumang kahon. Mga lumang dokumento ng kanyang ama. Mga titulo ng lupa. Mga papeles ng kumpanya. Dahan-dahan niyang sinimulang halungkatin. May nagtutulak sa kanya. May kung anong pakiramdam na ang sagot ay naroon. Maya-maya, may nakita siyang isang serye ng mga dokumento na nakalagay sa ilalim ng ibang papel. Isang kaso sa lupa na kinasangkutan ng pamilya Guevara at isang pamilya Valenzuela na naganap halos 20 taon na ang nakaraan. Isang malaking issue sa titulo. Mayroong isang pamilya na naapektuhan ng husto at natalo sa kaso. Hindi niya ito maalala. Bata pa siya noon. Ngunit ang pangalan ng pamilya. Valenzuela. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Ang sakit. Ang panlilinlang. Hindi lang ito tungkol sa kanila ni Lana. Ito ay tungkol sa pamilya. Ang kanyang ina. Ang kanyang pamilya ay may ginawang mali. At si Lana ay ang biktima. Naramdaman niya ang matinding galit na bumalot sa kanya. Hindi ito basta tsismis. Hindi ito basta paninira. Ito ay isang detalyadong plano. Isang plano na sinira ang buhay niya, ang buhay ni Lana, at ngayon ay ang buhay ng kanilang mga anak. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng ito. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng sakit. Ito ang tunay na dahilan. Hindi lang basta ayaw ng ina niya kay Lana. May mas malalim, mas madilim na lihim. Ang kanyang ina ay naging kasabwat sa isang mas malaking krimen. Kailangan kong makausap si Lana, bulong niya sa sarili. Kailangan kong ipagtapat ang lahat. Tumayo siya, determinado. Hindi na niya hahayaang makontrol pa siya ng kanyang ina. Hindi na niya hahayaang sirain pa ang pamilyang ito. Hindi na niya hahayaang itago pa ang katotohanan. Napakakirot ang ulo ni Lana. Hindi dahil sa pagod kundi sa dami ng katanungang bumabagabag sa kanyang isip. Ang huling sinabi ni Lynn sa kanya sa ospital ay umalingaw pa rin, haharapin ko ang lahat para sa mga anak ko. May bahagi sa kanya na gusto maniwala, pero ang mas matinding bahagi ay puno ng pagdududa. Paano niya magagawang magtiwala muli sa lalaking tinalikuran siya nang kailangan niya ito? Nakaupo siya sa sala ng kanilang maliit na bahay, pinapanood ang mga triplets na naglalaro sa sahig. Si Mateo, ang pinakamatinik, ay nagtatakbuhan. Si Amara, ang mahinhin, ay nagbabasa ng picture book. At si Isidro, ang sensitibo, ay nakayakap sa kanyang paboritong unan. Sila ang kanyang mundo. Sila ang dahilan kung bakit siya bumangon at naging matatag sa loob ng 3 taon. Mama, pwede po ba kaming mag-ice cream? Tanong ni Mateo, puno ng enerhiya. Mamaya na, anak, sagot ni Lana, pilit na ngumiti. Ang kanyang isip ay lumilipad pa rin. Nagising siya mula sa pagmumuni-muni nang may kumatok sa pintuan. Nagtaka siya. Bihira lang silang bisitahin. Maingat niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Atchoy. Ricardo Alcantara, si Cardo. Ang lalaking minsang nagkaroon ng malaking papel sa pagkasira ng kanyang buhay. Nakaramdam si Lana ng matinding galit,
Ang kanyang kamay ay kumuyom. Anong ginagawa mo rito? Matigas niyang tanong, halos pabulong upang hindi marinig ng mga bata. Yumuko si Cardo. Lana, kailangan nating mag-usap. Mahalaga. Ang kanyang tinig ay tila may bahid ng takot at pagsisisi. Wala tayong pag-uusapan, Cardo. Matagal na kitang kinalimutan. Umalis ka na. Akmang isasara na ni Lana ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Cardo. Huwag, Lana. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ito ay tungkol sa nangyari noon. Sa mga litrato. Sa lahat. Nag-aalangan si Lana. Ang kanyang utak ay nagtatalo. Gusto niyang isara ang pinto at kalimutan ang lahat. Ngunit ang kuryosidad, ang pag-asa na baka may maliit na butas sa nakaraan na kailangan niyang malaman ay nanalo. Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Cardo. Umupo si Cardo sa sofa, kinakabahan. Hindi siya makatingin ng diretso kay Lana. Pasensya na, Lana, panimula ni Cardo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ko ginawa iyon sa sarili kong kagustuhan. Napataas ang kilay ni Lana. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nag-utos sa iyo? Huminga si Cardo ng malalim. Si Doña Remedios. Siya ang nagplano ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lana. Alam niyang may kinalaman si Doña Remedios, ngunit hindi niya inakala na direkta itong plano. Paano? Ikinuwento ni Cardo ang lahat. Kung paano siya nilapitan ni Doña Remedios, kung paano siya binantaan nito na sisirain ang kanyang bagong simulang karera bilang abogado at ang reputasyon ng kanyang pamilya kung hindi siya susunod. Kung paano pinilit siyang magpakita sa mga lugar kung saan naroon si Lana, at kung paano kinuha ang mga larawan na sadyang inedit upang lumabas na sila ay mairelasyon. Ang bawat detalye ay parang suntok sa sikmura ni Lana. Ang sakit na naramdaman niya noon ay muling bumalik, mas matindi ngayon dahil sa katotohanan. Ang lahat ng iyon kasinungalingan, halos pabulong niyang tanong, habang tumutulo ang luha. Pati ang mga sinabi mo kay Liin na may nangyari sa atin. Tumango si Cardo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Lana. Patawarin mo ako. Wala akong magawa. Takot na takot ako. Nakita ni Lana ang tunay na takot sa mga mata ni Cardo. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo. Ang galit ay unti-unting napalitan ng lungkot at isang bahagi ng pagkaunawa. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang lahat ng sakit na naramdaman niya, ay dahil sa isang malalim na panlilinlang na pinangunahan ni Doña Remedios. At si Lynn. Si Lynn ay biktima rin. Bakit? Tanong ni Lana, ang boses ay nanginginig. Bakit niya ginawa ito? Yumiling si Cardo. Hindi ko alam ang tunay na motibo, Lana. Pero minsan, narinig ko silang nag-uusap ni Doña Remedios tungkol sa isang lumang kaso. May kaugnayan daw sa lupa. Ang alam ko lang, ayaw niya sa iyo para kay Lynn. Desidido siyang paghiwalayin kayo. Lupa. Nagulat si Lana. Ano ang kinalaman ng lupa sa pag-ibig nila? May mas malalim pa. Ang kanyang ama ay namatay sa isang kaso ng lupa. Isang kaso na pinagmulan ng matinding kalungkutan sa kanilang pamilya. Hindi kaya? Salamat sa pagpunta, Cardo, sabi ni Lana, medyo huminahon. Kailangan kong iproseso ito. Kailangan kong mag-isip. Tumayo si Cardo. Kung kailangan mo ng tulong, Lana, kahit ano handa akong tumulong. Gusto kong makabawi. Tumango lang si Lana. Umalis si Cardo, iniwan si Lana na tulala. Napaupo siya sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang lahat ng galit niya kay Liin ay unti-unting naglaho, napalitan ng matinding lungkot. Kung ang lahat ay kasinungalingan, ibig sabihin, hindi siya niloko ni Liin. Ibig sabihin, nagtiwala siya sa maling tao, at hinayaan niyang masira ang pag-ibig nila. Ang kanyang mga anak. Kung hindi siya umalis, kung hindi siya naniwala, marahil ay lumaki sila ng may ama. Marahil ay hindi siya nag-iisa sa loob ng 3 taon. Ang sakit ng pagsisisi ay bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-aalangan siyang tawagan si Lynn. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, handa ba siyang harapin ang katotohanan na baka nagkamali siya sa pagtatago ng mga bata?
Ngunit bago pa niya maidyal ang numero ni Lynn, may isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka, JC Valenzuela. Ang katotohanan ay may presyo. Huwag kang magtiwala sa sinuman. Hindi pa tapos ang laban. Nanlaki ang mga mata ni Lana. Sino ito? Sino pa ang sangkot sa gulo na ito? Hindi na lamang ito tungkol sa nakaraan. May banta sa kasalukuyan. At may koneksyon ito sa katotohanan na unti-unti niyang natutuklasan. Nakatingin si Lynn sa mga lumang dokumento sa kanyang kamay, ang kanyang mundo ay unti-unting gumuguho. Ang Key Valenzuela na pangalan sa mga papeles ng lupa ay parang saksak sa kanyang puso. Hindi lang basta panlilin lang. Ito ay may pinagmulan. Isang pinagmulan na direktang konektado sa pamilya ni Lana. Ang matinding galit ay unti-unting pumalit sa pagkalito. Ang kanyang ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat, ay may itinatagong ganito kalaking kasinungalingan. Hindi lang tungkol sa pag-ibig niya kay Lana, kundi tungkol sa kanilang kasaysayan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon, nagmamadali siyang bumaba sa sala. Nakaupo pa rin si Doña Remedios sa kanyang silya, nagbabasa ng dyaryo, tila ba wala siyang pakialam sa anumang nangyayari sa mundo. Ang kalmado niyang presensya ay lalong nagpakulo sa dugo ni Lynn. Matigas na sabi ni Lynn, ang kanyang boses ay halos hindi na makilala. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Remedios ang dyaryo, ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig kay Lynn. Oh, anak. May problema ba? Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Ito ba ang problema, ma? Itinapon ni Lynn ang mga dokumento sa mesa sa harap ng kanyang ina. Nagkalat ang mga papeles, nagpapakita ng mga pangalan at kaso. Ang mga papel na ito. Ang lupa ng mga Valenzuela. Ito ba ang dahilan kung bakit ninyo sinira ang buhay ko? Ang buhay namin? Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagiging kalmado ay naging puno ng gulat at pagtatago. Saan mo nakuha yan, Lynn? Wala kang karapatang halungkatin ang mga bagay na iyan. May karapatan ako, ma. Ako ang anak ninyo. At ang pamilya ko, ang mga anak ko, ay nadamay sa mga kasinungalingan ninyo. Sigaw ni Lynn, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong sala. Sabihin ninyo ang totoo, ma. Bakit? Bakit ninyo ginawa sa amin ito? Tumayo si Doña Remedios, ang kanyang mukha ay namumutla ngunit nananatiling matigas. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama, anak. Para sa atin. Para sa pangalan ng pamilya Guevara. Para sa pangalan? Sinira ninyo ang buhay ko para sa pangalan, ma? May mga anak ako. Anak ko ang babaeng pinagkaitan ninyo ng pagmamahal ko. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding galit. Anong meron sa mga Valenzuela, ma? Bakit hindi ninyo sila gusto? Huminga ng malalim si Doña Remedios, ang kanyang tingin ay lumayo. Ang pamilya Valenzuela sila ang dahilan kung bakit muntik nang masira ang pangalan natin noon. Ang kanilang ama sinubukan niyang siraan ang reputasyon ng iyong lolo. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yan, lalo na sa iyo, Lynn. Ang dugong Valenzuela ay hindi karapat-dapat sa dugo ng mga Guevara. Kaya sinira ninyo ang buhay namin? Kaya dinaya ninyo ako? Kaya pinaghiwalay ninyo kami? Sa ngalan ng isang lumang alitan? Hindi makapaniwala si Lynn. Alam ninyo ba kung gaano kami nasaktan, ma? Alam ninyo ba kung gaano nahirapan si Lana na palakihin ang 3 bata mag-isa? Biglang lumambot ang mukha ni Doña Remedios, may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Ginawa ko iyon para protektahan ka, Lynn. Ayaw kong danasin mo ang sakit na naranasan ko. Ayaw kong masira ang iyong kinabukasan dahil sa isang babae na may koneksyon sa ating nakaraan. Ang kanyang boses ay tila may tinatagong pighati, isang bahagi ng kanyang sarili na hindi kailanman ipinakita ni Lynn. Protektahan ako. Sa pamamagitan ng kasinungalingan? Sa pamamagitan ng panloloko? Napailing si Lynn. Hindi ganyan ang pagmamahal, hindi ganyan ang pagprotekta. Nagpatuloy si Lynn, ang bawat salita ay may bigat. Ang mga anak ko may karapatan silang makilala ang kanilang ama. At may karapatan sila na makita ang katotohanan.
Hindi ko nahahayaang kontrolin ninyo ang buhay ko, mahindi na ngayon. Hindi na pagkatapos ng lahat ng ito. Ang mukha ni Doña Remedios ay naging bato muli. Kung ganoon, piliin mo, Lynn. Ang iyong pamilya o ang babaeng iyan at ang kanyang mga anak. Hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawa. Hindi ko kailanman tatanggapin ang dugong iyan sa ating pamilya. Kung ganoon po, ma, sabi ni Lynn, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng determinasyon. Pumipili ako. Pinipili ko ang pamilyang ito. Pinipili ko ang katotohanan. At kung kailangan kong umalis para gawin iyon, gagawin ko. Tinalikuran ni Lynn ang kanyang ina. Ang sakit sa kanyang dibdib ay matindi. Ang pagtataksil ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa panlilinlang na pinaniwalaan niya noon. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng isang bagong lakas. Isang lakas na nagmumula sa katotohanan. Isang lakas na nagmumula sa pagiging ama. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto, ang kanyang isip ay determinado. Wala na siyang pakialam sa Hacienda Guevara, sa pangalan, sa reputasyon. Ang tanging mahalaga ay ang muling buuin ang pamilya niya. Ang tunay niyang pamilya. Lynn! Saan ka pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan. Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagkatakot. Ngunit hindi na lumingon si Lynn. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Alam niyang ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ngunit ito rin ang pinakatama. Paglabas niya ng gate ng hacienda, huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay parang nagsasabi sa kanya na tama ang kanyang desisyon. Hindi na siya babalik sa lugar na puno ng kasinungalingan. Hindi na. Napakapit si Lana sa kanyang cellphone. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay parang malamig na hangin na dumapo sa kanyang bato. Mag-ingat ka, J.C. Valenzuela. Ang katotohanan ay may presyo. Huwag kang magtiwala sa sinuman. Hindi pa tapos ang laban. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ito? Sino pa ang nagtatago sa likod ng lahat ng ito? Bumalik sa kanya ang sinabi ni Cardo, may narinig akong usapan minsan tungkol sa lupa. Tungkol sa isang kasong luma na may kinalaman ang pamilya Valenzuela at Guevara. Kung ang lahat ng ito ay konektado sa nakaraan ng kanyang pamilya, ibig sabihin, mayroon pang ibang tao na gustong manatiling lihim ang katotohanan. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kanyang mga anak. At ang katotohanan tungkol kay Lynn. Kung si Doña Remedios ang nasa likod ng panlilinlang, at kung biktima rin si Lynn, ibig sabihin, mali siya sa pagtago sa mga bata. Ang isip niya ay gulong-gulo, nagtatalo ang galit sa nakaraan at ang pag-asa sa hinaharap. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tahimik sila na. Nakatingin ang mga bata sa kanya, tila nararamdaman ang kanyang pagkabahala. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Amara, ang pinakamahinhin sa triplets. Umiti sila na, pilit. Anak. Nag-iisip lang si Mama. Maya-maya, nagring ang doorbell. Nanlaki ang mata ni Lana. Hindi niya inaasahan. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Lynn, nakatayo roon, may daladalang dalawang malaking paper bag, hindi siya nakapulis na uniforme ngayon, nakasuot lang ng simpleng shirt at jeans. Mukha siyang pagod, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Lana, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Lynn, ang boses ay puno ng pag-asa. May kailangan akong sabihin sa iyo. Tungkol sa ina ko. Tungkol sa lahat. Nag-aalangan si Lana. Handa ba siya? Pagkatapos ng mensahe mula sa hindi kilalang tao, mas lalo siyang naging maingat. Lynn, ano yan? Tanong ni Lana, ang tingin ay sa paper bags. Para sa mga bata, sabi ni Lynn, may bahid ng hiya. Pasensya na, Lana. Alam kong hindi sapat ang mga ito para sa 3 taon. Pero gusto ko lang makabawi. Nasilip ni Lana sa loob ng paper bags ang mga laruan at damit ng mga bata. Ang mga mata ng triplets ay nanlaki sa tuwa. Papa! Sigaw ni Mateo, tumatakbo papalapit kay Lynn. Niyakap ni Lynn si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mateo na tumatawag sa kanyang si Papa. Narinig niya ang bawat tibok ng puso ni Lynn. Mateo, bumalik ka rito, saway ni Lana, ngunit huli na. Lumapit si Amara at Isidro, nahihiya pa rin, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad.
Sila si Amara at Isidro, Lynn, pilit na sabi ni Lana. Lumuhod si Lynn at ngumiti sa dalawang bata. Hello, Amara. Hello, Isidro. Ako ang papa ninyo. Napakagatlabi si Lana. Hindi niya akalain na makikita niya ang eksenang ito. Ang kanyang puso ay kumirot, may bahagi na nagagalak at may bahagi na nasasaktan. Ibinigay ni Lynn ang mga laruan sa mga bata. Pinanood ni Lana kung paano sila naglaro, kung paano namuo ang isang koneksyon sa pagitan ng ama at mga anak na hindi niya naisip na posible. Ang matinding pagdududa ni Lana ay unti-unting lumuluwag. Pwede ba akong manatili saglit, Lana? Tanong ni Lynn, ang tingin ay seryoso. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Umupo si Lana sa sofa. Huminga siya ng malalim. CJ. Pero kaunting oras lang. Ikinuwento ni Lynn ang paghaharap nila ni Cardo. Ang pag-amin ni Cardo sa panlilinlang kung paano siya binantaan ni Doña Remedios. At ang pagtuklas niya sa mga lumang dokumento ng lupa na may kinalaman sa pamilya Valenzuela at Guevara. Ang lahat ng ito ay parang isang pelikula na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang ina ko, Lana, siya ang may plano ng lahat. Mula sa mga litrato hanggang sa paghihiwalay natin, sabi ni Lynn, ang kanyang boses ay puno ng pighati. May koneksyon ito sa isang lumang kaso ng lupa sa pagitan ng ating mga pamilya. Sinubukan niyang protektahan ang pangalan ng mga Guevara, at sa proseso, sinira niya ang buhay natin. Nakaramdam si Lana ng matinding sakit. Ang lahat ng hirap, lahat ng pighati, lahat ng sakripisyo ay dahil sa isang kasinungalingan. Hindi lang ito basta pagmamayabang ni Doña Remedios. May mas malalim. Ang galit ay muling bumalik, ngunit hindi na para kay Lynn, kundi para kay Doña Remedios. Bakit ko kayo paniniwalaan? Matigas na tanong ni Lana, kahit alam niyang totoo ang lahat. Dahil umalis ako sa hacienda, Lana, sabi ni Lynn. Kinalaban ko ang ina ko. Hindi ko nahahayaang kontrolin niya ang buhay ko. Ang buhay ng pamilya ko. Nakita ni Lana ang katotohanan sa mga mata ni Lynn. Ang sakit. Ang desisyon. Ang pagbabago. Hindi ko alam, Lynn, bulong ni Lana. Ang hirap magtiwala. Ang hirap kalimutan ang lahat ng sakit. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo, Lana, sabi ni Lynn. Gusto ko lang simulan natin ulit. Para sa mga bata. Para sa atin. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro kasama si Lynn. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay ng liwanag sa kanyang puso. Ang pag-asa ay dahan-dahang sumisibol. Sige, Lynn, sabi ni Lana, ang boses ay mahina ngunit may matinding desisyon. Subukan natin. Para sa mga bata. Ngumiti si Lynn, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nakita. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Salamat, Lana. Salamat. Sa sandaling iyon, habang unti-unting namumuo ang isang bagong pag-asa, may bumagsak na isang palayok ng halaman mula sa bintana ng kapitbahay, malapit sa harapan ng bahay ni Lana. Nagulat sila. Tiningnan nila ang taas. Walang tao. Pero sa lupa, may nakita si Lynn na isang maliit na papel na nakatiklop. Kinuha niya ito. Binuksan niya ang papel. Nakasulat doon sa malaking letra, huwag kayong magtiwala. May nagmamasid. Ang katotohanan ay masakit. Nanlaki ang mga mata ni Lynn habang hawak ang papel na nahulog mula sa itaas. Huwag kayong magtiwala. May nagmamasid. Ang katotohanan ay masakit. Binalingan niya si Lana, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mensahe ay malinaw. Hindi lang ito basta aksidente. May nagbabanta. Lana, nakatanggap ka ba ng ganito dati? Tanong ni Lynn, ang boses ay seryoso. Nag-aalangan si Lana, ngunit tumango. Kanina. Mula sa hindi kilalang numero. Ikinuwento niya ang text message na kanyang natanggap. Napakuyom ang kamao ni Lynn. Hindi ito ang ina niya. Ibang tao ito. May iba pang may alam sa lihim. O marahil, may iba pang gustong manatiling lihim ang katotohanan. Ang kanyang pagiging pulis ay biglang nag-alab. Ang instinct niya ay sinasabing may mas malalim na krimen na nagaganap. Sino sa tingin mo ang gumagawa nito? Tanong ni Lana, ang kanyang boses ay nanginginig. Umiling si Lynn. Hindi ko alam. Pero kailangan nating mag-ingat.
Sino pa ang nakakaalam sa nakaraan ng pamilya mo at sa kaso ng lupa? Napaisip sila na. Wala na. Matagal na iyon. Ang mga kamag-anak namin hindi na namin nakakausap. Ang mga kaibigan hindi na rin. Pero hindi siya kumbinsido. May koneksyon ito. At ang pinagtatakpan na krimen ng kanyang ina ay tiyak na may kinalaman. Kinabukasan, pumunta si Lynn sa klinika ni Lana. Nandoon siya para alalayan at bantayan. Nagkunwari siyang nag-aayos ng ilang gamit habang minamasdan ang paligid. Si Lana, may nag-iwan po ng mga bulaklak para sa inyo, sabi ng isang nurse, nag-aabot ng isang baukwet ng puting rosas. Ngumiti si Lana. Sino raw ang nagbigay? Wala po. Nakalagay lang dito na galing sa isang kaibigan, sagot ng nurse, medyo nagtataka. Kinuha ni Lana ang mga bulaklak, ngunit biglang nanlaki ang mga mata niya. May nakasulat sa isang maliit na card na nakasiksik sa loob ng baukwet. Malapit ka nang malaman ang lahat. Ingat sa iyong pamilya. Laging may nagmamasid. Ang sulat kamay ay pareho sa papel na nahulog. Nanlamig ang dugo ni Lynn. Lumapit siya kay Lana at kinuha ang card. Lana, sino ang kaibigang ito? Hindi ko alam. Wala akong inaasahang bulaklak, sagot ni Lana, ang kanyang mukha ay namumutla. Nagsimula si Lynn na mag-imbestiga. Tiningnan niya ang key sa labas ng klinika. Wala siyang nakita. Parang multo. Ang banta ay maseryoso kaysa sa kanyang inakala. Kinabukasan, pagdating ni Lana sa klinika, nagulat siya. Nagkalat ang mga gamit sa kanyang opisina. May mga sirang papel at nagkalat na medical supplies. Basag ang salamin ng kanyang mesa. Tila may nagnakaw o may nanira. Anong nangyari dito? Sigaw ni Lana, puno ng takot. Agad na tumawag ng pulis si Lynn. Habang iniimbestigahan nila ang insidente, may nakitang maliit na simbolong nakaukit sa sahig, sa ilalim ng basag na mesa. Isang simbolo na tila isang lumang logo ng kumpanya. Napakunot ang noo ni Lynn. Ang simbolo ay pamilyar. Nakita na niya ito sa mga lumang dokumento ng kanyang ama. Ito ang logo ng kumpanya na sangkot sa kaso ng lupa laban sa mga Valenzuela noon. Ang kumpanya ng kanyang lolo. Lana, nakita mo ba ito noon? Tanong ni Lynn, itinuturo ang simbolo. Umiling si Lana. Hindi. Ano yan? Ito ang lumang logo ng kumpanya ng lolo ko, sagot ni Lynn, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kumpanyang sangkot sa kaso ng lupa laban sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Lana. Ibig sabihin ito ay konektado sa nakaraan natin? Tumango si Lynn. Ang lahat ay unti-unting nagkakakonekta. Hindi lang basta panlilin lang ni Doña Remedios. May mas malalim na lihim. May kasabwat si Doña Remedios sa kasalukuyan. Isang taong may koneksyon sa lumang kaso. Isang taong may matinding galit sa pamilya Valenzuela. Kailangan nating hanapin kung sino ito, Lana, sabi ni Lynn, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ito matatapos hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Sa paghahanap ni Lynn, unti-unti niyang nalaman ang mga maliliit na detalye tungkol sa lumang kaso. Ang kanyang lolo, sa pagtatangkang palawakin ang kanilang ari-arian, ay nakuha ang lupa ng mga Valenzuela sa hindi patas na paraan. Mayroon silang key asset noon na tumulong sa kanila. Isang tao na may access sa mga impormasyon. Isang gabi, habang nagbabantay si Lynn sa labas ng bahay ni Lana, may nakita siyang isang anino na gumagalaw sa dilim. Nagtago siya, tahimik na minamasdan ang kilos ng taong iyon. Ang tao ay nakasuot ng itim na hoodie at may dalang isang maliit na kamera. Nagtatangka itong kumuha ng litrato ng bahay ni Lana. Nagmadali si Lynn na habulin ang tao. Hoy! Sino ka? Sigaw niya. Tumakbo ang tao. Hinabol ito ni Lynn. Ngunit sa pagtakbo, natisod si Lynn at bumagsak. Nang pagbangon niya, wala na ang tao. Ngunit may naiwan itong isang bagay. Isang maliit na e-zip drive. Kinuha ni Lynn ang e-zip drive. Ikinabit niya ito sa kanyang laptop. May isang folder doon. Ang pangalan, Valenzuela Dossier. Binuksan niya. Puno ito ng mga lumang dokumento. Mga litrato, mga artikulo ng dyaryo, at isang audio recording. Ipinlay niya ang recording.
Boses ng isang matandang lalaki ang kanyang narinig. Hindi ko hahayaang manalo ang mga Valenzuela. Ang lupa na iyan ay sa atin. Kailangan nating sirain ang reputasyon ng pamilya na iyan. Kailangan nating gawin ang lahat para mawala sila sa mapa. At sa dulo ng recording, mayroong isang boses ng babae. Boses ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Tito Miguel. Aalagaan ko ang lahat. Walang makakaalam sa totoo. At kung mayroon man, aalisan ko sila ng karapatan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tito Miguel. Ang tiyuhin niya na matagal nang nawala. Ang taong pinakamalapit sa kanyang lolo. At ang boses ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay konektado. Ang lahat ng ito ay hindi lang basta pagmamayabang ni Doña Remedios. Ito ay isang mas malalim, mas madilim na kasunduan. Nabalot ng takot si Lana habang nakikita ang basag na salamin at ang nagkalat na gamit sa kanyang opisina. Hindi ito basta pagnanakaw. May mas malalim na kahulugan ang kaguluhang ito. At ang simbolo sa sahig, ang lumang logo ng kumpanya ng lolo ni Lin, ay parang malamig na kamay na kumapit sa kanyang puso. Ang lumang kaso ng lupa. Ang kanilang pamilya. Hindi kaya? Sino ang gagawa nito, Lin? Tanong ni Lana, nanginginig ang boses. Seryoso ang mukha ni Lin. Hindi ko pa alam, Lana. Pero may koneksyon ito sa kaso ng lupa. Sa nakaraan natin. Lumayo si Lana mula sa kalat. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng kanyang ama. Ang pighati. Ang kawalan ng hustisya. Ang hirap na dinanas ng kanilang pamilya. Gabi na. Hindi makatulog si Lana. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng sikreto. Ang bawat tunog ay parang banta. Nakaupo siya sa sala, pinagmamasdan ang mga natutulog niyang anak. Sila ang pinakamahalaga sa kanya. Kailangan niyang protektahan sila. Biglang nagring ang cellphone ni Lin. Sumagot siya. Tahimik lang itong nakikinig, ngunit nakikita ni Lana ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging seryoso ay naging puno ng matinding galit. Anong nalaman mo? Agad na tanong ni Lana nang matapos ang tawag. Ang 8th drive, sabi ni Lin, ang kanyang tinig ay malamig. May nakasulat na Valenzuela dossier. Puno ng mga lumang dokumento, litrato, artikulo. At may audio recording. Lumapit si Lin, ipinlay ang recording. Ang boses ng isang matandang lalaki ay umalinggaw sa tahimik na silid. Hindi ko hahayaang manalo ang mga Valenzuela. Ang lupa na iyan ay sa atin. Kailangan nating sirain ang reputasyon ng pamilya na iyan. Kailangan nating gawin ang lahat para mawala sila sa mapa. Napakapit sila na sa sofa. Alam niya ang boses na iyon. Ang boses ng kanyang lolo. Ang lolo niya na nag-iyakan noon dahil nawala ang kanilang lupa. Ang lolo niya na nasira ang buhay dahil sa kasong iyon. Iyan ang lolo ko, bulong ni Lana, ang luha ay nagsisimulang dumaloy. Ngunit ang kasunod na boses ay nagpakulo sa kanyang dugo. Ang boses ni Doña Remedios. Huwag kang mag-alala, Tito Miguel. Aalagaan ko ang lahat. Walang makakaalam sa totoo. At kung mayroon man, aalisan ko sila ng karapatan. Nagulat si Lana. Ang kanyang dibdib ay masakit na masakit. Hindi lang basta panlilin lang para paghiwalayin sila ni Lin. May mas malalim pa. Mas matindi. Ang kanyang ina. Ang kanyang ama. Ang kanilang pamilya ay biktima ng kasakiman ng pamilya Guevara. Hindi ito totoo, sabi ni Lana, umiling-iling. Totoo ito, Lana, sabi ni Lin, puno ng pighati. Ang aking Tito Miguel at ang aking ina sila ang nasa likod ng lahat. Ang pagkakahiwalay natin ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano para siraan ang pamilya ninyo at kunin ang inyong lupa. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng ina ko sa iyo. Napakuyom ang kamao ni Lana. Ang sakit na nakaraan ay naghalo sa galit sa kasalukuyan. Ang lahat ng hirap na dinanas ng kanyang pamilya, ang pagkawala ng kanyang ama na namatay dahil sa labis na pagkabigo, ang lahat ng iyon ay dahil sa pamilya Guevara. At ngayon, nagtatangka pa rin silang saktan siya. Kailangan nating lumaban, Lin, sabi ni Lana, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang masira ang buhay namin. Hindi na ngayon. Tumayo si Lana.
Ang takot ay unti-unting napalitan ng lakas. Ang kanyang tinig ay malinaw. Kakasuhan ko sila, sabi ni Lana, ang kanyang boses ay puno ng galit at paghahanap ng katarungan. Kakasuhan ko si Doña Remedios at ang sinumang kasabwat niya. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng ginawa nila sa pamilya ko. Napakapit si Lynn sa kanyang balikat. Nasa likod mo ako, Lana. Ipapanalo natin ito. Para sa mga anak natin. Para sa hustisya. Tiningnan ni Lana si Lynn. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngayon, mas malinaw na sa kanya na si Lynn ay hindi kalaban. Siya ang kanyang kasama sa laban. Ngunit sa gitna ng kanilang determinasyon, may isang sadyang tumawag sa cellphone ni Lana. Unknown number. Sinagot niya. Si Valenzuela, huwag kang magkamali, sabi ng isang boses ng isang lalaki na tila binago. Kung susubukan mong kalabanin ang mga Guevara, hindi lang ang reputasyon mo ang masisira. Ang buhay ng mga anak mo ay nasa panganib. Nanlamig ang buong katawan ni Lana. Si Lynn ay agad na hinablot ang cellphone. Sino ka? Ano ang gusto mo? Sigaw ni Lynn. Ngunit pinutol na ang linya. Napakapit si Lana kay Lynn. Ang takot ay muling bumalot sa kanya. Hindi lang ito basta legal na laban. Ito ay isang laban para sa kanilang buhay. At ang mga anak niya ay nasa gitna ng lahat ng ito. Napakapit si Lynn kay Lana, ang puso ay kumakabog sa narinig nilang banta mula sa hindi kilalang tawag. Ang tinig sa kabilang linya ay malamig at tila binago, ngunit ang mensahe ay malinaw, ang buhay ng mga anak mo ay nasa panganib. Hindi ito basta usapan lang sa korte. Ito ay laban para sa kanilang buhay. Sino siya? Bulong ni Lana, ang kanyang mukha ay namumutla. Umiling si Lynn. Hindi ko pa alam. Pero sigurado akong may koneksyon ito kay Tito Miguel at sa lumang kaso. Hindi niya gustong lumabas ang katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na si Lynn sa opisina ni Cardo. Kailangan niya ng legal na payo at kailangan niya ng plano. Ikinuwento niya ang banta, ang ATV drive, at ang mga nalaman niya tungkol kay Tito Miguel. Ito ay seryoso, Lynn, sabi ni Cardo, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi lang ito basta panlilin lang. Ito ay may bahid ng krimen. Kailangan nating maging maingat. Ang lalaking iyon, si Tito Miguel, kilala ko siya. Matagal na siyang nawawala, pero malakas ang koneksyon niya sa ilalim ng lupa. Gusto kong kasuhan ang ina ko, Cardo, matigas na sabi ni Lynn. At kung sino man ang kasabwat niya. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng ginawa nila. Handa ka bang harapin ang lahat, Lynn? Kahit ang sarili mong ina, tanong ni Cardo. Handa ako, sabi ni Lynn, walang pag-aalinlangan. Para sa pamilya ko. Para sa katarungan. Naghanda sila ng kaso. Puno ng ebidensya ang ATV drive, at ang pagtatapat ni Cardo ay isang malakas na patunay. Ngunit alam nila na hindi ito magiging madali. Ang pamilya Guevara ay malakas. At si Doña Remedios ay hindi madaling sumuko. Isang araw bago ang paglilitis, nakatanggap ng subwena si Doña Remedios. Nagalit ito ng husto. Tinawagan niya si Lynn, puno ng galit at pagbabanta. Anong ginagawa mo, Lynn? Kalabanin mo ang sarili mong ina? Kalabanin mo ang sarili mong dugo? Sigaw ni Doña Remedios sa telepono. Ginagawa ko po ang tama, ma, kalmado ngunit matigas na sagot ni Lynn. At kung kailangan kong labanan kayo para sa katotohanan, gagawin ko. Pagbabayaran mo ito, Lynn. Lahat kayo. Hindi ko hahayaang manalo ang mga Valenzuela, banta ni Doña Remedios at pinutol ang tawag. Kinabukasan, sa korte, puno ang bulwagan. Naroon ang media, ang mga abogado, at ang mga taong nag-aabang sa magaganap. Umupo si Lynn sa tabi ni Lana. Nakita niya ang kaba sa mukha ni Lana, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Hawak niya ang kamay ni Lana at nagbigay ng ngiti ng pag-asa. Dumating si Doña Remedios, nakasuot ng eleganteng kasuotan, ang kanyang mukha ay matigas. Sa kanyang tabi ay isang lalaki, matangkad, may edad na, at may matalim na tingin. Si Tito Miguel. Ang lalaking nasa recording. Nagsimula ang paglilitis. Ikinuwento ni Cardo ang buong panlilinlang, ang kanyang papel, at ang pagbabanta ni Doña Remedios. Lumabas ang mga ebidensya mula sa BF Drive,
ang recording, ang mga lumang dokumento. Ang mga mata ng tao ay nakatuon kay Doña Remedios. Doña Remedios Guevara, tanong ng prosekutor. Totoo po ba na kayo ang nagplano ng lahat ng ito? Tumayo si Doña Remedios, ang kanyang mukha ay matigas. Ginawa ko lang po ang sa tingin kong tama para sa pamilya namin. Para protektahan ang pangalan ng mga Guevara. Kahit sa pamamagitan ng panlilinlang at paninira ng buhay ng ibang tao. Hindi sumagot si Doña Remedios. Tumayo si Lynn. Mayroon pa po akong gustong sabihin, kamahalan. Binigyan siya ng permiso. Naglakad si Lynn patungo sa witness stand. Tinitigan niya ang kanyang ina, puno ng sakit at pighati, ngunit may matinding desisyon. Ma, simula ni Lynn, ang boses ay nanginginig. Alam ko po na ginawa ninyo ang lahat para sa akin. Pero sa proseso, nawala ang tiwala ko sa inyo. Nawasak ang buhay ko. Ang buhay ni Lana. At ang buhay ng mga anak ko. Bumaling si Lynn sa huwes. Ang aking ina at ang aking tito Miguel ay nagplanong sirain ang pamilya Valenzuela dahil sa isang kaso ng lupa. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng panlilinlang, pagpapalabas ng mga peking ebidensya, at pagbabanta. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Lynn! Anong ginagawa mo? Ang katotohanan, ma, matigas na sabi ni Lynn. Ang katotohanan na matagal ninyong itinago. Nagpatuloy si Lynn. Ang pagkakahiwalay namin ni Lana Valenzuela ay bahagi ng planong ito. Ginawa nila ang lahat para sirain ang reputasyon niya at ilayo siya sa akin para hindi lumabas ang kanilang ginawa. Ang bulwagan ay napuno ng bulong-bulungan. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling magsulat. Biglang tumayo si Tito Miguel. Kasinungalingan. Walang katotohanan ang mga sinasabi ninyo. Meron po, kamahalan, sabi ni Lynn. Ang audio recording na ito at ang lahat ng ebidensya sa VFB drive na ito ay magpapatunay sa kanilang kasalanan. Habang ipinapakita ang mga ebidensya, biglang bumulala si Doña Remedios. Sapat na! Sapat na! Ang kanyang boses ay nanginginig. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, Lynn. Naranasan ko rin ang sakit ng pagkawala, ang kahihiyan. Ayaw kong danasin mo iyon. Unti-unting lumabas ang pighati sa boses ni Doña Remedios. Ikinuwento niya ang kanyang sariling trauma. Ang pagkabigo niya sa isang pag-ibig na sinira ng panlilinlang at ang kahihiyan na dinanas ng kanyang pamilya noon. Ito ang dahilan kung bakit niya pitrotektahan si Lynn sa ganoong paraan. Isang pagkakataon ng pangunawa ang biglang lumitaw sa gitna ng galit. Ngunit hindi pa rin ito maalis ang kanyang kasalanan. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pagtatapat, biglang tumayo si Tito Miguel at naglabas ng maliit na baril. Hindi ko hahayaang masira ang lahat. Hindi ko hahayaang lumabas ang totoo, sigaw ni Tito Miguel, itinutok ang baril kay Lana. Nagulat ang lahat. Nagkagulo ang bulwagan. Mabilis na kumilos si Lynn. Pulis siya. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na protektahan si Lana. Nagsimula ang engkwentro. Dumilim ang paningin ni Doña Remedios. Ang sigaw ni Lynn. Ang putok ng baril. Ang kaguluhan sa bulwagan ng korte. Ang kanyang huling alaala ay ang mukha ni Tito Miguel na puno ng matinding galit at ang baril na nakatutok kay Lana. Pagkatapos noon, wala na. Nang magkamalay siya, puti ang nakita niya. Ang amoy ng gamot. Ang tahimik na silid. Ospital. Umikot ang kanyang paningin at narinig niya ang mahihinang usapan sa di kalayuan. Mga boses na pamilyar. Si Lynn at Lana. Ayos ka lang ba, ma? Ang boses ni Lynn ay malayo, puno ng pag-aalala. Bumalik ang kanyang alaala. Ang korte. Ang pagtataksil ni Lynn. Ang pagkabunyag ng lahat. Ang sakit ay umukit sa kanyang dibdib. Pinalaki niya si Lynn. Ginawa niya ang lahat para sa kanya. Ngunit tinalikuran siya nito. Anong nangyari? Bulong ni Doña Remedios, ang kanyang lalamunan ay masakit. Nabaliw si Tito Miguel, masinubukan niyang saktan si Lana, sabi ni Lynn. Pero naawat siya. Naka-ospital din siya ngayon. Hindi niya naintindihan. Nabaliw? Ang lahat ng kanyang plano. Ang lahat ng kanyang pagtatago. Gumuho sa isang iglap. Pumasok sa kanyang silid ang doktor.
Sinabi nitong kailangan niyang magpahinga, na ang kanyang katawan ay bumigay dahil sa labis na stress. Pero alam niya, hindi lang stress. Ito ang bigat ng kasalanan. Ang bigat ng lahat ng kanyang itinago. Naiwan silang tatlo, si Doña Remedios, Lynn at Lana. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, puno ng hindi nasabing salita. Ang kanyang tingin ay napako kay Lana. Ang babaeng matagal niyang kinamuhian. Ang babaeng sinubukan niyang sirain ang buhay. Ngunit ngayon, si Lana ay naroon kasama si Lynn. Magkasama sila. Bakit ka naririto, Lana? Matigas na tanong ni Doña Remedios. Nag-aalangan si Lana, ngunit matapang siyang sumagot. Nandito po ako para kay Lynn. At para sa mga anak namin. Mga anak, bulong ni Doña Remedios. Ang tatlong bata. Ang tatlong apo na pilit niyang inilayo. Ang katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang sariling dugo. Nagpatuloy ang mga araw. Si Lynn ay palaging naroon, nag-aalaga sa kanya. Nagdadala ng pagkain, nagbabasa ng dyaryo para sa kanya. Pero ang distansya sa pagitan nila ay hindi nawala. Ang bawat sulyap niya kay Lynn ay puno ng pagsisisi. Isang hapon, habang nag-iisa si Doña Remedios, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang batang Doña Remedios, puno ng pangarap. Ang pag-ibig niya sa isang lalaki na sinira ng panlilinlang ng pamilya ng kanyang kasintahan. Ang kahihiyan na dinanas niya. Ang pighati na sumira sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat para protektahan si Lynn. Dahil ayaw niyang danasin ni Lynn ang parehong sakit. Ang parehong kahihiyan. Ngunit sa kanyang pagmumuni-muni, bigla niyang napagtanto. Sa pagtatangka niyang protektahan si Lynn, nasira niya ang buhay nito. Mas masakit pa sa anumang kahihiyan ang kanyang idinulot. Nang gabing iyon, tinawag niya si Lynn. Lynn, anak, pwede mo ba akong lapitan? Lumapit si Lynn, ang kanyang mukha ay seryoso. Patawarin mo ako, anak, mahina ngunit malinaw na sabi ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Sa lahat ng sakit. Nabulag ako ng nakaraan. Nabulag ako ng takot. Nagulat si Lynn. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ina na humihingi ng tawad. Ang kanyang ina na laging matigas at kontrolado. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko, Lynn. Sa iyo kay Lana sa mga bata. Naisip ko lang ang pangalan ng pamilya, ang kapangyarihan. Pero nawala ko ang pinakamahalaga. Ang aking pamilya. Nagsimula si Lynn, ang boses ay nanginginig. Hayaan mo akong magpaliwanag, anak, sabi ni Doña Remedios. Ikinuwento niya ang kanyang sariling kwento. Ang kanyang trauma. Ang takot na mawala ang lahat. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang mga bagay na iyon. Hindi ito paghingi ng rason kundi pag-amin. Isang pag-amin na nagbigay ng isang bahagi ng pag-unawa kay Lynn. Pagkatapos ng kanyang pagtatapat, huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Lana, bulong ni Doña Remedios, tumitingin kay Lana. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko para sa sakit na idinulot ko sa iyo. Pero sana ay mapatawad mo ako. Lumapit si Lana sa kama. Hawak ang kamay ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati, ngunit may bahid ng pag-unawa. Mahirap po, Doña Remedios. Pero naiintindihan ko na. Ang sakit na dinanas mo. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya kaagad, ngunit ang kanyang pag-unawa ay isang simula. Gusto kong makabawi, anak, sabi ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Gusto kong makasama ang mga apo ko. Gusto kong ayusin ang lahat. Tumango si Lynn, ang kanyang mga mata ay basa. Magagaling po kayo. At babalik tayo. Sama-sama. Ang proseso ng paggaling ay nagsimula. Hindi madali. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam si Doña Remedios ng kapayapaan. Ang paghingi ng tawad ay nagpagaan sa kanyang dibdib. Ang pagtanggap ng bahagi ng kapatawaran ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang umaga, habang nagpapagaling na si Doña Remedios, dumating si Lynn kasama ang triplets. Ang mga bata ay nahihiya pa rin, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. Lola! Sigaw ni Mateo, tumatakbo papalapit sa kama. Napangiti si Doña Remedios,
isang tunay na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Mga apo ko. Niyakap niya ang mga bata at naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ito ang pamilya. Ito ang tunay na yaman. Ma, gusto po ng mga bata na manatili sa hasyenda ngayong linggo, sabi ni Lynn, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tiningnan ni Doña Remedios si Lana na nakangiti. Isang pag-anyaya. Isang simbolo ng pagpapatawad. Isang simula. Anak. Gusto ko iyon. Gusto ko silang makasama. Nakatingin si Lynn sa kanyang ina na may malalim na mga mata ngunit ngayon ay puno ng pag-asa. Ang pagdating ng triplets sa ospital ay nagbigay ng bagong buhay sa kanyang ina, isang ngiti na matagal nang hindi niya nakita. Ang kanyang puso ay gumaan. Hindi pa ganap na maayos ang lahat, ngunit ito ay isang panimula. Pagkatapos ng mga pangyayari sa korte, naging usap-usapan ang pamilya Guevara sa buong San Ignacio. Ang pagkabunyag ng mga lihim, ang kaso ng lupa, at ang pagtatangkang manakit ni Tito Miguel ay lumabas sa mga balita. Malaking kahihiyan ito para sa kanyang ina, ngunit sa kabila nito, pinili niyang harapin ang katotohanan. Ito ang unang hakbang tungo sa pagpapagaling. Lumipas ang mga linggo. Si Doña Remedios ay unti-unting nakaka-recover. Si Tito Miguel ay nasa kulungan at nahaharap sa mga kasong kriminal. Ang legal na laban para sa lupa ng mga Valenzuela ay nagsimula na, kasama si Cardo na abogadong nangunguna sa kaso. Alam ni Lynn na mahaba pa ang proseso, ngunit ngayon mayroon silang pag-asa. Isang araw, habang nasa ospital pa rin si Doña Remedios, kinausap siya ni Lana. Lynn, kailangan na nating bumalik sa bahay. Hindi na pwedeng manatili ang mga bata rito, sabi ni Lana, ang kanyang boses ay malumanay. Alam ko, Lana, sabi ni Lynn. Pero gusto kong manatili rito para sa ina ko. Ngumiti si Lana. Naiintindihan ko. Pero kailangan mo rin ng pahinga. Ako na ang bahala rito. Pulis ka, Lynn. May trabaho ka. Nagpasalamat si Lynn kay Lana. Alam niyang si Lana ay laging naiintindihan. Ang kanilang relasyon ay unti-unting bumubuti, parang isang sirang vase na pinipilit nilang buuin muli. Ang bawat hakbang ay maingat, puno ng pag-ingat, ngunit may matinding hangarin na maging buo muli. Bumalik si Lynn sa kanyang trabaho bilang pulis. Ngunit ngayon, may mas malalim na kahulugan ang kanyang paglilingkod. Hindi lang ito tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan at pagprotekta sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang asawa. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dinalaw niya ang kanyang ina. Nakaupo si Doña Remedios sa teres ng ospital, nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mukha ay payapa na ngayon, malayo sa matinding galit at pighati noon. Ma, kumusta po kayo? Tanong ni Lynn, umupo sa tabi niya. Maayos na ako, anak, sabi ni Doña Remedios, ngumiti. Ang mga apo ko sila ang nagpapalakas sa akin. Napakuyom ang kamao ni Lynn. Matungkol sa kaso. Gusto kong malaman ninyo na gagawin ko ang lahat para magkaroon ng katarungan ang pamilya Valenzuela. Napakalalim na huminga si Doña Remedios. Alam ko, anak. At tama ka. Matagal na akong nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Panahon na para bayaran ko ang lahat ng aking kasalanan. Isang gabi, matapos makalabas sa ospital si Doña Remedios, bumalik siya sa Hacienda Guevara. Nandoon na ang triplets. Nagtatakbuhan sila sa malawak na hardin, masayang naglalaro. Nandoon din si Lana, nakaupo sa isang bangko, pinapanood ang mga bata. Lumapit si Lynn kay Lana. Kumusta? Okay lang, sagot ni Lana, umiti. Nakakatuwang makita silang masaya rito. Salamat, Lana. Salamat sa lahat. Lynn, hindi lang ito para sa iyo. Para rin ito sa mga bata. At para sa amin, sabi ni Lana, ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan. Sa hapunan, sama-sama silang kumain. Nandoon si Doña Remedios, si Lynn, si Lana, at ang triplets. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Lynn ng kapayapaan. Ang Hacienda Guevara, na minsang naging kulungan ng kasinungalingan, ay unti-unting nagiging tahanan ng pag-ibig at pagpapatawad. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang mga bata, nakaupo si Lynn at Lana sa sala. Nag-uusap tungkol sa hinaharap. Alam mo, Lynn, simula ni Lana.
hindi pa tayo sigurado sa lahat. Pero handa akong subukan ulit. Ngumiti si Lynn. Ako rin, Lana. Higit pa sa handa. Huminga ng malalim si Lynn. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang sakit ay mananatili. Ngunit ang pag-asa ay mas malakas. Mayroon silang pagkakataon. Isang pagkakataon na buuin muli ang kanilang pamilya. Isang pagkakataon na magsimulang muli. Ang mga bata ay ang kanilang dahilan. Ang kanilang pag-ibig ay ang kanilang lakas. At ang katotohanan ang kanilang magiging gabay. Hindi magiging madali, ngunit alam niya, sa tulong ni Lana, sa pagpapatawad ng kanyang ina, at sa pag-ibig ng kanilang mga anak, magiging matagumpay sila. Nagpakita ng isang anino ng pag-asa ang buwan sa bintana, nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Isang taon na ang lumipas. Isang taon ng paggaling, pagpapatawad at pagbuo. Nakatingin sila na sa naglalarong mga anak sa malawak na hardin ng Hacienda Guevara. Ang tawa ni Mateo, ang payapang pagbabasa ni Amara sa ilalim ng puno, at ang tahimik na pagmamasid ni Isidro ay musika sa kanyang tenga. Ang dating malungkot na hardin ay puno na ng buhay. Ang kaso ng lupa ay natapos na. Sa tulong ng matinding ebidensya mula sa vehicle drive ni Lynn at sa matalinong diskarte ni Cardo, nanalo ang pamilya Valenzuela. Ibinalik ang lupa sa kanila, kasama ang kabayaran sa lahat ng pinsalang idinulot. Malaking ginhawa ito sa puso ni Lana, hindi lang dahil sa lupa, kundi dahil sa pagkilala sa hustisya para sa kanyang ama. Si Doña Remedios, pagkatapos ng matinding pagsubok, ay tuluyan ng nakarecover. Ang kanyang paghingi ng tawad, kahit masakit sa simula, ay naging simula ng pagpapagaling para sa kanilang lahat. Ngayon, nakikita ni Lana ang isang Doña Remedios na mas malambot, mas bukas, at mas mapagmahal. Siya ang gumugugol ng oras sa mga apo niya, nagkukwento ng mga lumang alamat, at nagtuturo sa kanila ng mga kaugalian ng pamilya Guevara. Isang araw, habang nagtuturo si Doña Remedios kay Amara kung paano magluto ng lumang resipe ng pamilya, napansin nila na ang ngiti sa labi ng dating matigas na matriarka. Ang ngiti na iyon ay nagsasabing ang pagpapatawad ay posible, at ang pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom ng anumang sugat. Si Tito Miguel, kasama ang kanyang mga kasabwat, ay nahaharap sa mahabang panahon sa kulungan. Ang hustisya ay nananaig. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanilang relasyon ni Lynn. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa muling pagbuo ng tiwala. May mga pagkakataon pa ring lumalabas ang sakit ng nakaraan, ang pagdududa, ngunit ngayon, kinakaharap nila ito ng magkasama. Nag-uusap sila. Nakikinig sila. At pinapatawad nila ang isa't isa, paulit-ulit. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Lynn sa veranda, nagmasid sa mga bituin. Alam mo, Lana, simula ni Lynn, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Lana. Hindi ko inakala na magiging ganito ang buhay ko. Ang lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan. Pero nagbago ka, Lynn, sagot ni Lana. Pinili mong labanan ang katotohanan, kahit ang sarili mong pamilya. Pinili mo kaming ipaglaban. Ngumiti si Lynn. Kasi ikaw ang buhay ko, Lana. Kayo ng mga anak natin. Walang ibang mahalaga. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal. Ito ang Lynn na minahal niya noon. Ang Lynn na pinaniniwalaan niya. Isang linggo, nagkaroon sila ng simpleng picnic sa hardin. Si Doña Remedios, Lynn, Lana at ang triplets. Ang tawa ng mga bata ay pumupuno sa himpapawid. Sa isang iglap, tiningnan ni Lana ang kanyang paligid. Ang lahat ng kanyang pinangarap noon. Isang pamilyang buo. Isang tahanan na puno ng pagmamahal. Napakapit sila na sa kanyang tiyan. Mayroon pang isang sikreto ang kanyang tinatago. Isang bagong buhay. Isang simbolo ng kanilang panibagong simula. Hindi niya pa sinasabi kay Lynn. Gusto niya itong maging espesyal. Lumapit si Lynn sa kanya at niyakap siya. Masaya ako, Lana. Sobrang saya ko nakasama kita. Kasama natin ang mga anak natin. Napaluha si Lana. Ako rin, Lynn. Masaya ako. Alam niyang hindi ito ang dulo ng kanilang kwento. May mga pagsubok pa rin silang kakaharapin. Ngunit ngayon, mayroon na silang lakas. Mayroon na silang pagmamahalan. At mayroon na silang pamilya. Habang lumulubog ang araw, ang sikat nito ay dumapo sa kanilang mukha.
Ito ay isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad. Ang Hacienda Guevara, na dating simbolo ng kasinungalingan, ay naging simbolo na ngayon ng isang pamilyang buo at isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat pahina, sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang paglikha ng ang lihim ng Hacienda, isang pag-ibig na nagsimulang muli, ay isang napakagandang karanasan para sa akin bilang manunulat. Habang isinusulat ko ang bawat salita, dama ko ang sakit, ang galit, ang pagkalito, at sa huli, ang matamis na kapayapaan at pag-ibig na bumalot sa buhay ni Liin at Lana. Nagsimula ito sa isang simpleng ideya, ngunit lumago at naging mas malalim habang binubuo ko ang bawat karakter at ang kanilang mga hamon. Napakasarap sa pakiramdam na makita ang mga karakter na nagbabago, nagpapatawad at lumalago. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na lihim at pinakamalalim na sugat, ang pag-ibig ay palaging may kakayahang maghilom. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa ating sarili. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat na upang magsimulang muli. Naway nadama ninyo ang bawat emosyon, ang bawat pagsubok, at ang bawat tagumpay ni Liin at Lana. Umaasa ako na nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong puso, at nagbigay ng inspirasyon na ipaglaban ang pagmamahal, hanapin ang katotohanan, at laging maniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pagmamahal sa kwentong ito. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga saloobin o anumang tanong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento.